Hello mga mare! Ito na nga mga mare ang mga eksena kasama ang buong team. May mga bago nga pala kaming kasama mare sa grupo. At na-late nga si Friendship Rose. Sabi ko, saan ka na mare? Kasi boarding time na. Na-late daw siya ng alarm mga mare. After ng boarding time mga mare. Lilipat na tayo mga mare. Alam mo naman na siguro diba kung saan kami pupunta? Yes mare, sa South Korea. First time na naming lahat pumunta sa South Korea mga mare. After 10 days, andito na tayo sa Korea. Mga bakla, ang bilis nga ng pangyayari. Pa nga nung naibok ang flight na to mga bakla. Agad-agad nga, nandito na tayo sa Korea. Mga mare talagang inilaban ko ito. Kasi nga mga bakla, birthday ko, September 20. Dahil nagmamaganda tayo. Inilaban ko na dito sa South Korea, mga bakla. Pagkalapag pala. Pagkain agad ang hinanap ko. Kasi nga mga bakla, nagutom ako. At ayan, namit nga na namin ang aming tour guide. Sad mga bakla, kasi akala ko lalaki. Tuwa nga kami ni Friendship sa kanilang grapes. Raw kompleto ang South Korea mo. Hindi mo natikman itong tinatawag nilang Kemelin Kembot na grapes. Basta hindi ko alam yung pangalan. Nakalimutan ko mga bakla. Basta masarap siya. Parang 450 rin mga mare sa ating pera. Unang lapag, rampa agad. Mga mare, pag group tour ang laban. Kalapag mo, bling agad sa first destination. Ito nga ang aming first destination. Ang tinatawag nilang Skywalk Kembot. Hindi ko ma-feel mga bakla kasi nga pagod ako sa biyahe. Sa isang araw na walang tulog, pagod at gutom. No choice ang bakla kundi ilaban na lang. Haggard ang mga person. Ito nga ang dalawa talagang inilaban nila ng bongga. Sabi ko nga kay Friendship, i-video mo ako na nagmamaganda. O diba mga bakla hindi halatang pagod, puyat at gutom. Hindi magpapakabog ang kanilang CR. May nakita akong kababayan natin. Si ate nga pala, nag-work yan sa ating munisipyo. After ng first destination, tumbling agad sa destination number 2. Mga bakla, bago mag-destination number 2, kain muna tayo ng lunch mga bakla. So ano yun, rampa-rampa, walang kain-kain. Hoy, mamamatay ka sa gutom dahil. Mga bakla, hindi ako masyadong fan ng Korean food. Medyo mas okay sa akin ang Chinese foods. Walang kasawa ang ihaw-ihaw mga bakla. Dahil super gutom na ang bakla, ilaban mo na yan. Kahit pagod, inaantok, haggard, dead man na mga mare. Mahalaga mabusog tayo mga bakla. Si Mudra nga ang daming hinahanap, nakakaloka. Bakit daw walang karne ng baboy? Hoy! Ang nakayanan ng budget kaya magtiis. Mga bakla yung laman ng resto, puro group tour mga bakla. Puro mga Pinoy na nagmamaganda. After kumain, lumabas nga ako. At nakita ko si Kuya, hindi naman marunong mag-English. Tanungin ko sana kung single pa siya. Chares. Ito nga mga bakla ang view sa labas ng resto. Malamang puro resto din sa labas ng bading. Pangit nga ng weather mga bakla. Ito pa naman yung hate na hate ko pag namamasyal. Yung umuulan pero hindi ulan mga bakla, ambon. Hindi mo iisipin yung pagod mga bakla. Dahil ang iisipin mo baka magkasakit ka. Ayun na nga mga bakla. Welcome sa ating destination number 2. Mga bakla dito sa Korea. Bawal at pinapatay ang mga pangit. Ang destination number 2 mga bakla ay tinatawag ngang Danami Island. Sasakay ka muna ng ferry for about 10 minutes. And boosh, andito na tayo sa ferry Kemi. Sabi nga nung tour guide, 1 kilometer daw. 1 hour mga bakla na lakad-lakad at pag-iikot sa park. Isla pala mga bakla. At si Mudra nga naghahanap ng itatanim daw, iuuwi niya. Mudra, ang dami mong eksena. Ganda-gandahan ka muna. Chares. Yung kinain ko mga bakla, naubos gutom ulit ang bakla sa kakalakad. Mga bakla, dead ma sa ulan. Sa South Korea ka naman. Chares. Isa nga ito sa mga pangarap kong puntahan. Mga bakla, hindi ako makapaniwala. At nakita ko na mga bakla. Sa dami nga ng bilihan ng kape, hindi mo na alam kung saan ka bibili mga bakla. Gusto ko na lang itong ihawin mga bading. Silakihang mga tilapia at hito. Hoy, board ago. Hindi ko alam kung anong pananim to mga bakla, lotus ata. At nakakita nga ako ng mga squirrel, mga bading. Ayan, i-zoom mo na lang. Yung kinakain nga niya dyan ay walnuts, mga bakla. First time kong makakita, mga mare. Nataanan ko nga to pero hindi na ako pumasok. Gusto kong magkapepe. Hoy, mga bakla. Na ng 1 hour and 30 minutes. Paglakad-lakad doon sa isla. Balik na tayo kung saan tayo pumasok, mga bakla. After nito, check-in time na, mga bading. Time to rest and keme-keme. Habang pauwi nga mga bakla, nakita ko tong lalapag na airplane. Ikot-ikot lang pala mga bakla, ang galaan dito. Dito rin kasi kami dumaan nung papunta kami. Dito ka rin dadaan pauwi, ganon mga bakla. Sana nga bukas mga bakla hindi umulan. Nga birthday ko na bukas mga bading. Sabi ko na nga ba mga bakla pag-ulan talaga ang September. Halos 60% ata mga bakla, puro bundok ang Korea. According to our tour guide, after 9 years, andito na tayo sa hotel mga bakla. Nasa 11th floor nga pala kami. At yan ang view mga bading. I-zoom in natin para makita nyo mga bakla.
bakla. Yan ang tinatawag na pailaw sa gabi ni Mayor. City lights mga bakla, wag kang bobo. At after nga niya, napagkasunduan ng aming dinner na lang sa labas mga bakla. Minsan lang ito, kaya gumala tayo at maghanap ng makakainan. Mamaya na ang ligo-ligo mga bakla, kain muna. Nakaligo na, si mama nakapantulog na. At ito nga mga bakla ang nahanap namin at napiling kainan. Pinilit kami ni Kuyang Koreano na kumain na. Sabi niya, pag hindi raw masarap, ibabalik niya ang bayad namin. Yung mga gustong mag-tour pala mga bakla, i-PM nyo lang si Sir Dave. I-PM nyo na lang ako mga bakla para madali ang process. Ganon. O siya, back to reality. Back to story pala mga bakla. Korean foods daw yan, sabi nung may-ari. At siya mismo ang naghiwa-hiwa. Hoy, ang galing. See you on second day mga bakla. Hello mga mare, magandang umaga. Welcome sa part 2 ng ating video. Pagkagising nga ng mga bakla, bubungad sa'yo ang napakagandang view sa ating hotel. Mga bakla, para akong nasa Hawaii. Mare, mas maluwang pala ang South Korea kaysa sa Pilipinas. Kasing luwang ko pala siya mga mare. At hindi pa rin nga umaraw mga bakla. Makulimlim pa rin at medyo umaambon. Pero okay lang yan mga bakla. Panoorin nyo na lang ang video. Andito nga tayo sa mismong city mga mare. Sabi nga ng tour guide namin, according to our tour guide, second expensive city in the world daw ang Seoul, Korea. Hindi ko alam kung totoo mga mare dahil hindi ko naman ramdam. Number 1 nga daw, the most expensive city in the world is New York. I-research mo nga mga mare kung totoo. Back sa ating tour, dadaanan namin ang mga marathon ng mga Korean students. Sabi ni tour guide, marathon daw yan mga mare. Delayed nga kami dyan mga mare. Kasi nga yung dinaanan nila ay dapat dadaanan namin. No choice mga mare, bumalik kami at umikot-ikot ng 38 years. After ng ibang daanan, nakarating na kami sa may cosmetic center. Ito nga mga mare yung part na budol-budol system. After namin doon mga mare, tumambling kami ulit sa second destination. At ito nga ang tinatawag nilang ginseng keme. Yes mga mare, tamang narinig mo, ginseng factory. 1, 2, 3, 안녕하세요. Narinig mo mga mare, Filipino siya. Diyan nga daw siya nag-work for almost 6 years na. Pero hindi kami nagpabudol mga mare kahit Pinay siya. Dahil nga sa mga past experiences namin. Ilang beses na kaming nabudol sa buy one take one mga bakla. Kaya hindi kami bumili mga bakla tumbling agad kami sa next destination mga mare. At syempre, city tour ulit mga bakla. Sa mga oras na yan, gutom na kami mga mare. Yan ang view sa mga market mga bakla. Para ka lang nasa Binondo mga mare. At ayun na nga mga bakla, lunchtime na. Naloka nga ako sa mga taga-serve. Lalo na kay mami, mga bakla, panoorin nyo siya, mga mare. 여기 이렇게 얌얌. You can remove it here. This is salt. Bamboo salt. Inside the bamboo, they take 1,300 degree. Most expensive available salt. You can put it here, eating, okay? Kaya nga mga mare, addict na addict ako sa mga Korean products. Tinanong ko nga si mami, 71 years old. Mga mare, nagmukha akong matanda kay mami. Hindi namin in-expect na 71 years old na siya, mga bakla. Tagal ko nang gumagamit ng mga Korean products. Parang hindi naman siya effective sa akin, mga bakla. Siguro may pinipiling tao ang Korean products. Syempre mga bakla, after kumain, nainggit nga ako sa mga nakasuot ng mga costume, mga bakla. Sabi ko nga dahil birthday ko today, nilaban ko mare, gusto ko rin siyang ma-experience. Bago ang lahat, gusto kong bumili muna ng yan cake. Nga yung ginamit ko sa props mare. Kung napanood mo yung birthday shoot ko na mga bakla, syempre yung mga feeling perfect dyan. Sasabihin video. Mga bakla, wala naman akong private photographer. Kami lang ang nag-video, mga bading. Ang sarap tong mga cake, diba? Nakakaloka. Ang sarap-sarap pala. At pumunta na nga kami sa rentahan ng mga costume, mga bading. Si mama nga always favorite ang violet. Ang tagal niyang mamili, mga bakla. Yan lang palang pipiliin ni Mudra. Hindi ko sana bet yan, pero bet niya, kaya laban na deadman. Tuwang-tuwa nga si Mudra, mga bakla. Syempre, hindi ako magpapakabo. Yan ang napili ko, mga bakla. 7 times akong nagpalit-palit, mga bakla. Payat ako, mga mare, pero walang kasya. Sabi nga nung babae, huwag ko daw ipilit kung malaki. Wakas mga bakla, nakahanap din ako ng size ko. Mga bakla, ramdam ko yung chismisan ng dalawang keme. Sabi siguro nila, hindi naman to babae. Bakit naka-costume ang lola? Mga bakla, 3,000 pesos nga pala yung rent. Plus 500 pesos doon sa may hair. Kaya si Mudra, ilalaban niya talaga. Ayaw daw niyang magpa-makeup. Hoy, Mudra, buhok lang ang gagawin, walang makeup. Huwag kang etchosero. Yan ang mga gusto ni Mudra, nakaupo sa makeup habang ginagamit yung expired na lipstick niya. Bumaba na nga si Prinsesa. At si Princess Betty. Diba, mga bakla,
bakla, kabog ang lola mo. Not so pretty and not so yummy. Ito na nga ang mga Thunderbird, nakasuot na rin ng costume. Hindi mo mapifeel na pumunta ka ng Korea pag hindi ka nakasuot ng ganyan, mga bakla. Kung hindi lang sana kailangan, mga hindi mare, na kami magsusuot ni Mudra ng ganyan, mga bakla. Dahil minsan lang naman to, mga mare. Inilaban na namin ni Maring Agnes para magganda-gandahan sa palasyo ni Adan. Papasok na nga kami sa palasyo, mga mare. Naloka ako, mga bakla, sobrang luwang pala sa loob. Kasing luwang ng kapitbahay mong chismosa. Kapag walang magawa, chichismis ka sa kapitbahay. Habang pinagchichismisan ka, nag-uulam sila ng asin. Charot lang, mga mare, pinapatawa ko lang kayo. Dito nga kami natagalan ni mama, mga mare. Yung birthday shoot ko na masaya sana, ay bigla akong namaoy at na-stress, mga bakla. Dahil na mainit yung costume, tapos hindi pa ako makabuo-buo ng video. Wala akong magawa kundi magtiis, mga bakla. Hindi naman professional photographer si mama, mga mare. Siya lang ang nag-video sa akin, mga bakla. Huwag, ang galing ni Mudra. Naka 31,000 shoot nga kami dyan, mga mare. Hindi ka nga siya perfect, pero okay na. Laban na yan, mga bakla. Itong palasyo sa birthday ko, mga bakla. Nataon na sa palasyo kami pupunta. Di perfect, mga bakla. Di panood mo siguro to, mga mare, di ba? Lang ang na-afford kong cake, mga bakla. Nga yung famous tiramisu cake nila, mga mare. Masarap siya, in fairness. After magganda-gandahan ni Kumaring Agnes, bigla niyang hinubad, mga mare, nakakaloka. At tinanggal ko na rin yung costume ko, mga bakla. Mainit siya. Hindi na kami natutuwan ni Mudra. Dahil medyo malayo pa nga ang pagbabalikan ng costume. Ayan na ang kumari nyo, naglakad na sa daanan. Para siyang magtitinda ng ukay-ukay, nakakaloka. Para sa mga kumari ni Mama na chismosa. Siya po talaga si Princess Sarah. After nga nang magbalik ng mga costume, mga mare, dumaan naman kami sa mga outlets, mga bakla. Wala akong nagustuhan, mga mare. Dahil wala na akong pambili. Binili ko na lang ng suba, mga mare, dahil medyo pogi yung nagtitinda. Isa siyang pogi, mga mare. At gumabi na nga, mga mare. It's time for dinner, mga bakla. For sure, pagod at gutom na ang mga kasama. Kaya naghanap na kami ng makakainan, mga mare. Sa dami ng pwedeng kainan, hindi na namin alam kung saan kami kakain. Mga mare, perfect nga yung hotel namin. Dahil bukod sa seaside, malapit din sa mga malls at mga resto, mga bakla. May resto naman yung hotel namin, mga mare. Siyempre, mas bet pa rin namin sa labas kumain. Yan nga ang view, mga mare, sa labas ng resto. Madaming bilihan ng kung ano-ano, mga bakla. Kung marami lang akong pera, mga bakla, bibilin ko lahat itong nasa 7-Eleven. Nakaka-curious nga, mga bakla, ang 7-Eleven dito. Hindi naman siya same sa 7-Eleven ng Pinas. Hindi ko nga alam, bakla, kung saan talaga nagmula ang 7-Eleven. Hindi ko alam yung mga paninda dito, mga bakla, puro noodles. At medyo nasad nga ako dahil wala yung moisturizer na bet ko. Kaya kumain na lang kami, mga mare. Medyo matagal nga ang serving dito, mga bakla. Halos 15 minutes kaming nag-antay sa mga pagkain. Kaloka, mga mare. Worth it naman, mga bakla, kasi masarap naman siya. Hindi ko alam kung bakit walang pork dito, mga mare. Meat nga pala siya, mga mare. First time ko ang tikman ang karne ng lamb. Okay lang naman siya, masarap for me. At isa-isa na nga nagsisidatingan ang mga pagkain, mga bakla. Nakasobra nga kami ng order, kayong iba, in-stop ko na. In short, cancel order, mga bade. Buti na lang mabait sila, mga bakla. At okay lang daw i-cancel. Sa mga hindi nakapanood ng part 1, panoorin nyo, mga mare. See you on part 3. Thanks for watching.
많이 팔렸어. 왜 저기 있는지 모르겠어. Parece Florida. 이건 1,700원.
There's the outlet. There you can go. See? Walking distance, right? Hello mga mare! Welcome sa part 3 ng ating video. Check out nga mga mare ang atake kasi dito. Kasi nga lilipat na naman tayo ng hotel. Nakakaloka diba? For dilipat-lipat na naman ang mga person. In the morning after check out, breakfast muna mga bading. Super busy ng hotel na to mga bakla. Fully booked. Super dami ng tao, nakakaloka. Kain na nga kami ng madami mga mare kasi nga bugbugan na naman mamaya. Bugbugan, pagod at gutom na naman later kaya more dapat ang lafan. Ito nga pala mga mare sa umaga yung hotel. Diba kabog? Sa likod niyan dagat-dagatan mga bakla. Andyan lang ang ating service para sunduin tayo mga bading. And for the hello ang ating mga candidates from Myanmar. At ayun na nga mga mare, on the way na tayo sa ating first destination of the day. Ganon mga bading. Ayan na nga ang bulkang Mayon. Mayon, sabi ng tomboy na hapon. At ito na nga mga bakla. Kind of kimchi here in South Korea. Ilang days na po ba kayo dito? Mga ilang days na? 3 days na. So, during your meal, nakita nyo na ginagamit ng seasoning is, ito po yung sachet. So, ang ginagawa po nila is, pinapatuyod ka sa araw, pinapowderize. Instead of, gibain yung mga bundok, nilalagyan lang tala to preserve the environment. Pag na-deliver, yung po is wala pang lasa, unseasoned. Makikita nyo naman po, hindi siya crispy. Pero yun na po yung ginagamit namin sa kimbap. Yung kim po pala, ibig sabihin oil, and then some salt for the taste. At para maging crispy po yan. Nakakaloka nga mga bakla kasi puro Filipino yung mga nagkasalita dito. Mga bakla yung kinain ko, free taste lang yun. Hoy! Bali po lahat. Mabag nyo sa ilalim at check nyo po kung may apron. Mga bakla, gagawa tayo ng kimchi for the go, mga bading. Kami natin, and then siga po natin siya. Yan po. Opo, isa-isa. Kaya ka po ang paggawa ng kimchi kaya ng full season at naglagas. At kung ibang kimchi na titignan nyo na medyo matalis, hindi kung lalagay yung what is very Tagalog. Ay, pero po pala yun. Lalagyan ng sabi ko nga po, ang mga Korean, they're very healthy. They don't like using a lot of so, kahit naman makita niyo sa kanin, di ba, nilita ka? Imagine, gumagawa tayo ng 200 na cabbage. Agila 100. So, ang paggagawa po ng kimchi ito sa family, kainin na. Beef po, kasi po niya, Okay. meron na kayong kimchi. Ang reason ba? Kimchi song. Keme. And then po, yung dulo po. Parang more po. And sino po siya naka... Hoy, Mudra, bakit parang gutom na gutom ka naman, nakakaloka ka? At ito nga si ate, gagawin na naman akong katulong dito for today's video. Kahit NFA, matatalo nito. Masarap. I don't know kung may NFA pa ngayon, pero yeah, na po siya. So, sana hindi siya ganun kainit. So, meaning ni Ash, so Ash have to make rice balls sa side mo na lang for this side. So, pwede mo siya gawin. Meron kami 5 flavor po. Po, appetizer pa lang. Okay po. Ito lang po siya. 240 lang po isa na. Pero sana tikman nyo po para kayo ano yung lasa. Sila, huwag ka manatin sa'yo. Pagkadalian mo naman yung pagkaano sila. Kimchi. Saka vegetable. This is kimchi flavor. Kimchi. Oh, po. Thank you, Ash. As usual mga bakla, nabudol na naman ang mga kumari nyo. Nagsipagbili sila ng mga seaweeds at kimchi at kung ano-ano pa mga bakla. After ng kimchi making, tumbling tayo sa destination number 2 kung saan magla-lunch na tayo mga bakla. Ang perfect nga ng location ng lunch kinemi. Dahil super fresh ang kapaligiran mga bakla. Yung mga tao lang ang tsaka, chares. Ito nga tayo kumain mga bading. Ito nga yung tinatawag nilang authentic sangyup kinabag sulwit kinemi latik. Boom boom pow at boom tarat tarat wow wow wm. Naloloko ako bakit kokonti ang mga side dish and fruits. Kasi mga bakla puro karne, nakakaloka. Naghahanap ako ng more fruits pero yun lang daw talaga ang partners. I'm not sure, baka naubusan sila. Nakita ko na naman si kimchi. Walang katapos ang kimchi mga bakla. Yung baby mushroom nga dyan mga bakla, masarap pala siya. Lalo pag fry lang pala siya mga mare. At syempre mga bakla, gutom na gutom kami kaya kumain kami ng more. Unlimited nga pala siya mga bakla, bumalik ka anytime, anywhere.
everywhere. Charis. Binilin nga sa amin ng tour guide na pag may naiwang pagkain, kailangan mong magbayad ng $100 or 6,000 pesos in Philippine money. Kasi nga mga bakla, nasa policy daw nila yun. Tira mo, bayaran mo. Pwera na lang kung tinira ka. Charis. After kumain ang mga bakla, tatambling na naman tayo sa ating next destination. Alam nyo ba kung saan tayo pupunta mga bakla? Pupunta tayo sa North Korea para umorder ng bomba at mga bala para barilin ang mga magnanakaw sa Pilipinas. Charis. Nakakaloka mga bakla ang mga eksena. Best in buildings din dito mga mare. And charan, ito na po ang ating next destination. Ito po ang tinatawag nilang Iglesia ni Cristo. Charis. Hindi po siya Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Akla. Ganda-gandahan nga muna ako dyan mga bakla. Salamat nga pala kay Friendship Nico. Siya po ang nag-video sa akin. Perfect. After nga yan mga bakla, tumambling na naman kami sa next destination. Hulaan nyo kung saan mga bakla. Mabilisan nga lang kami kanina doon kasi nga bawal tumambay doon ng bonggang-bongga. Charot lang mga mare. Oo mga bakla, ito na nga pala ang sikat na library sa buong mundo. Ewan mo na lang pag hindi ka pa naging cum laude, pag nabasa mo lahat ng librong yan. Ito nga pala ang Starfield Mall. Madaming entrance exit ang mall na ito mga bakla. At nakita ko nga sila mama, nawawala sila. Aba, sinundan ko sila pababa mga bakla, hindi pwede. Pero kailangan, kunwari, hindi ka galit. Charis. Umikot na nga kami ni mama sa loob para maghanap ng money changer mga bakla. Kasi nga naman, ang bilis mo ubos ng Korean won. Mga bakla, nakakalito ang pagbili dito. Mga bakla, libo-libo ang bilihin. Ganun ang pera nila, libo-libo mga bakla. Wala akong ibang ginawa kundi convert. And pack, tumbling tayo sa palengke para maghanap at kumain ng malaking nota. Charis. Marami nito sa Pilipinas pero hindi ko alam mga bakla. Iba pa rin talaga yung gawa ng mga Koreans. At napabili na nga rin ako ng fresh orange juice. Mga bakla, orange mismo yan. Pinispis ni Kuyang Kemero. All natural, walang halong chemical. Parang ako lang. Charis. After mag-market, ay uuwi na nga kami sa aming bagong hotel mga bakla. Change hotel tayo mga bakla for 2 nights. Dahil nga pinalayas kami sa unang hotel. Charing. Mga mare, nag-e-enjoy ba kayo sa view o ako lang? Kasi kung hindi ka nag-e-enjoy, pwede ka nang mag-skip mga bakla. Kaso nga lang, pag nag-skip ka, hindi ka makakakuha ng premyo. Alam mo ba kung ano yung premyo mga bakla? Isang sampal. Charis. At andito na nga tayo sa ating new hotel mga bakla. Ito nga ang tinatawag nilang Marina Bay Hotel. Diba meron ding Marina Bay Hotel sa may Singapore ata yun mga bakla. Pero ang ganda ng view mga bakla sa labas, nakakaloka. May pa-change pa ang ilaw mga bading. At magutom nga kami, bumili muna kami ng mga pagkain mga bakla. Hello mga mare! Welcome back sa part 4 ng ating video. Nakakaloka mga mare ang eksena. For today's video nga mga bakla, maglilipat na naman tayo ng hotel. Yes mare, change location, change hotel. Ang ganda ng view mga bakla, diba? Dapat pala pag bumunta ka ng Korea, dapat pala snow time. Kasi mas perfect ang South Korea pag may snow mga bakla. Di bali, next time, pag may pera ulit, babalikan ko ang South and going to North. Charis. Mga bakla, ang Seoul pala malapit na sa North. Ang dami kong sinasabi, nandito na pala kami sa hotel mga bakla. Ito nga ang tinatawag nilang The Marina Bay Hotel. From the word Marina Bay, malapit po kami sa dagat. At halos lahat ng lugar mga bakla na papalibutan ng dagat. Kaya pag nagka-tsunami, wash out ang South Korea. Bago nga pumasok sa hotel mga bakla, bumili muna kami ng lapang. Tapos na kaming mag-dinner pero bakit parang nagugutom ako? Just in case mga bakla, meron akong kakainin sa loob ng hotel. Dahil nga sanay na ang bakla na kumain sa madaling midnight snack. Ganun. Parang gusto kong tikman lahat ng noodles. Ibang-iba nga ito sa 7-Eleven sa Pinas. At ito naman ang ating room mga bakla, diba kabog? At ito naman ang labas ng hotel sa gabi mga bakla. More ilaw of the nation. Kinabukasan mga bakla, breakfast time. Ngayong araw kasi mga bakla, free day at rest day. Sayang nga ang isang araw mga bakla. Yung iba dyan after breakfast, gumala-gala sa labas. Kami naman ng kaibigan ko natulog na lang hanggang hapon. Mga bakla, parehas kasi kaming may rayuma. Charis. Ang ganda nga ng view sa may breakfast area mga bakla. At ang dami ding mga tao at guests nakakaloka. Mga bakla, malapit na akong umuwi pero hindi pa ako nakakatikim ng Korean
notability. Charis. Shout out nga pala sa mga friends ko here sa Korea. Mga wala kayong kwenta. Charis. Hindi man lang kayo nagpakita, mga bakla. Naloka nga ako sa mga sinasabi nila. Kasi nga daw malayo daw ang Seoul sa mga tinitirhan nila. Sabi nga ng tour guide namin, expensive daw ang Seoul. Everything is expensive. Pero hindi ko ramdam dahil wala naman akong binibili, mga bakla. Charis. Gusto ko nga sanang eksinahan tong Koreano kaso parang wag na kasi lang. Mamaya baka jombagin niya akis. Pagkagising nga namin ng hapon, dumiretso agad kami sa premium outlet, mga bakla. Dahil sabi ng tour guide, mamasyal kayo doon dahil nakasale ang mga damit at everything. Mga bakla, dito nga lahat ng luxury brands. Chanel, Dior, at kung ano-ano pa, mga bakla. Nakasale siya pero para sa akin mahal pa rin, mga bading. Hindi ko nga na video yung ibang stores, mga bakla. Nakakahiya kasing pumasok pag hindi ka naman bibili. Diba, mga bakla? Sa totoo lang, nakakahiyang pumasok pag waka naman bibili. Nagchismis nga nung mga ibang pumunta. Nakasale daw ang Crocs kina Emeline Bagbag. Dali-dali akong pumunta dahil masakit na ang aking paa. Wala kasi akong baong tsinelas, mga bakla, sandal. For me ha, mas nakukyutan ako sa mga plain lang at simple. Ayaw ko ng maraming ekse-eksena, mga bakla. Gusto ko plain lang, mga bading. Ayan nga ang napili ko, mga bakla, di ba kabog siya? Since nakasale naman siya, dalawa ang binili ko, mga dahil bading. Sa atin, hindi naman nagsisale ang siguro magsisale lang siya pag hindi na siya uso. At yan na nga, mga bakla, best in swipe na ng card ang kumari mo. Hindi bali, mga bakla, basta nabili mo yung gusto mo. Remembrance ko na rin yan sa South Korea, Charis. At bukas nga yung totoong laban, dahil bukas, i-visit namin ang mga bilihan ng kung ano. Alam kong nasa isip mo, pasalubong. Hoy, pumunta ako dito para mag-travel. Hindi bumili ng pasalubong. Excuse me, hindi ako OFW. Nagutom nga ang mga kumare sa kakaloka, mga bakla, ayaw tumanggap ng dollars. Kasi nga ubos na yung mga won namin. No choice, kundi swipe na naman ng card. Pizza and chicken nga pala ang in-order namin, mga bading. Ko nang na-realize na pwede palang umorder ng kani. 2,001 nga ang kani. Almost 80 pesos, mga bakla. Expensive nga ang Seoul, truly. Hindi mo na siya mapapansin, bakla, pag nagbabayad ka. 1 Korean won is equals to 24 pesos. Yes, mga bakla, mataas din siya for me. Totoo lang, mas ma-appreciate mo ang Korea pag gabi. Kasi nga pag umaga, para ka lang nasa Makati. Charis. Na-amaze talaga ako sa mga Korean, mga bakla. Hindi sila magsasalita hanggat hindi mo sila kinakausap. Uy, nakakaloka naman. Pero take note, hindi lahat ng Korean pogi at gwapo. See you on part 5. Hello everyone! Once again, this is Mr. Rabita Vlog. Walang trabaho pero nakakagala. Mga bakla, last day nga pala ng tour ko ito. And welcome sa ating part 5. Sa lahat ng part, ito ata ang pinakabongga, mga bakla. Panoorin mo hanggang dulo dahil bongga ang mga destination sa videong ito. Early in the morning, natapos ng breakfast. Check out na agad, mga bakla. Dahil hindi na kami babalik sa hotel na ito. Dahil nga last day, last travel. Diretso airport tayo, mga bakla. By the way, mga bakla, sino na sa inyo ang nakarating sa South Korea? Let me know in the comment section, mga bading. As of the moment, mga bakla, papunta na tayo sa ating first destination. Kaya mo bang hulaan kung saan ito, mga mare? Syempre, hindi. Hoy, ano ka, manguhula? Nakakaloka nga, mga baklang aga-aga ng check-out kanina. So far, dito sa Korea, mga bakla, hindi uso ang traffic. Sa Pilipinas lang uso, mga bading. Kasi naman, puro kurakot sila, Ayan, mga bakla, welcome sa ating first destination. Ito nga ang tinatawag nilang the jail amethyst. Sino sa inyo ang buwan ng September? Kasi nga, swerte daw ito, mga bading. Hindi ko nga siya bet, mga bakla. Kaya lumabas na lang ako para i-video ang site na ito. Oh, diba? Kabog, mga bakla. Alam mo na, hindi mawawala ang ganda-gandahan. Ganda-gandahan na wala namang ganda. Ito nga si Friendship gusto atang bumili. Pero naisip niya, hindi raw niya bagay. Ang daming tao, mga bakla. Good luck na lang sa mga mabubudol. Puro amethyst nga, mga bakla, ang tinda ni ate. At dahil walang bumili, diretso agad tayo sa ating next destination. Walang nabudol, mga bakla, bongga. Sa mga ganitong group tour, mga bakla, hindi na mawawala ang mga ganitong eksena. Kasali na ito sa itinerary, mga bakla. Nakakaloka ang mga view, mga mare. At ito na nga, dumating na tayo sa ating next destination. Kailangan mag-transfer ng another bus. Dahil babiyahe ulit tayo ng 30 minutes para marating ang bundok ng Tralala. Kung na nga maiwasang makatulog, mga bakla. Dahil kagabi, nag-edit ako ng mga previous video. Paggising ko, mga bakla, nasa daan pa rin kami. Kaya pala kami sa public transport. Mga bakla, hindi uso ang bayad-bayad dito. Meron silang card na itatap mo lang. Ewan ko na lang sa iba kung sila ay nagtatap or no. And voila! Welcome sa ating next destination. The Namsam Seoul Tower or the famous N Seoul Tower. Yan po ang view ng buong Seoul, South Korea. Mga bakla, ang luwang pala ng Seoul. Kasing luwang ng kumare mo, Charis. Naloka ako sa paglalakad. Mga bakla, super taas. Pero worth it pag nalapitan mo na ang N Tower, mga bakla. Meron nga pala itong 5 floors ang Seoul Tower. Para siyang ordinary tower
floor pero hindi mga bakla. Meron siyang 5th floor na building sa taas. At doon nila minomonitor yung mga masisikip at maluluwang keme. O, diba? Perfect ng view mga badi. Kanina nasa kabilang bundok kami. Ngayon naman, nandito tayo sa kabilang bundok. Bundok ng Tralala mga mare. Ito naman ang Sierra Madre. Chares! Sabi nga ng ibang mga friends ko na nandito sa Korea, yung iba nagwo-work. Yung iba naman happy-happy dahil nga yung iba nakapag-asawa na ng mga Koreano mga mare. Suggest nga nila sa akin pagbalik ko. Winter season daw dapat mga bakla. Dahil perfect nga daw dito pag winter season. Itong si Kumaring Lani parang naiinggit sa mga nagpiprenup shoot. Uy mare, wag kang ano dyan. Exit agad mga bakla. O diba, kabugpag sa malayuan mga mare. Agad kami sa palengke mga bakla para kumain sa turo-turo. Yes mare, ganyan ang turo-turo sa Korea. Hindi namin pwedeng palagpasin ito mga mare. Kahit wala sa itinerary mga bakla, ipipilit natin. Dahil masasarap ang mga food mga bakla. Si ate, binudol niya ako. Mapait yung fruit shake mga bakla, sayang yung pera. At yan ang mga in-order namin mga bakla. After kumain mga mare, pumunta kami sa Damitan. Hoy mare, naloka ako. Akala ko yung manikin naglalakad. Kamukha kasi ni ate mga bakla. Itong market mga mare, parang divisoria lang. At umikot-ikot nga ako para magsuba mga mare. Dito sa South Korea, may smoking area mga bakla. At sinamahan ko nga si Kumaring Limay para magpapalit mga bakla. Dahil mamaya ibabang kanya sa Lucky 9. Chares! At nanlibre nga ng ice cream mga bakla. At ito na nga mga mare, papunta na tayo sa next destination. Ito nga ang tinatawag nilang mga old villages dito sa Korea. Yes mga mare, literal na old villages. Ni-renovate at ni-restore lang nila mga mare para naman maabutan pa ng maraming generations. Kita sa malayo, ang ganda ng mga stores. Hindi ko alam mga mare, wala ako sa magbili-bili ng mga souvenirs. Ewan ko ba mga mare, pag nagta-travel ako, sila Mudra at Pudra lang ang bumibili. Mga isang pirasong souvenir lang okay na sa kanila. Dahil para sa kanila, food is life mga bakla. Ang ginawa ko, nag-ikot-ikot at gumala na lang mga bakla. Inikot-ikot ko nga ang buong village mga mare. Medyo hindi ko bet kasi ang daming tao mga mare. September pala ang season ng mga turista dito mga bakla. Nakakita na naman ako ng mga naka-costume na iinis ako. Dapat pala nagbaon na lang ako ng sarili kong costume. Chares! Karamihan ng mga village nakasara, hindi ko alam kung bakit. Siguro may mga nakatira dyan mga bakla. Ayaw lang nilang magpapasok. Kaloka ang buhok ni Ateng. Diyos ko, umiilaw. At umakyat nga ako mga mare para makita ang view sa baba. Hiningal at napagod ang kefi ko sa kakalakan mga bakla. Dahil nabibisit ako sa babae ito, ang ganda-ganda niya bakla. Pag may pera lang talaga ako mga bakla, ipapaayos ko tong buong mukha ko. Yung tipong hindi mo na ako makikilala. Charis! At si Kumaring Rose nga, nagganda-gandahan di. Ilaban mo yan mare. Pumasok nga ulit kami sa mga store mga bakla. Kasi nga last day, bilihan na ng mga pasalubong. Dahil hindi ako mahilig bumili-bili, hindi ako bumasok. Sa mga naghahanap ng souvenir, wala akong nabili mga bakla. Ako para mag-enjoy, hindi para bumili. Charis! Eto na nga mga mare, diretso na kami ng airport. Dahil medyo late na kami nagpunta ng airport mga bakla. Ang alis nga namin dyan is 1:30 AM. Wala na namang tulugan mga mare. Check-in time na naman mga bakla. Dahil after nga ng check-in, sumakay pa kami ulit ng underground train mga mare. Dahil nga sobrang luwang ng airport mga bakla. Kailangan mo mag-transfer via train mga mare para makarating sa iyong boarding gate. Tinanong ko nga ulit sila Mudra at Pudra, baka may naiwan sila. Sabi nila, i-video mo yung dalawang naglalandian. Iisa lang naman ang uuwian nyo, naglalandian pa kayo mga marites. At ayun na nga mga bakla, nakarating na tayo sa boarding gate. At nagutom nga kami ni Friendship, nag-order muna kami ng kape. Dahil gusto namin mag-cafe-fe. Finally mga mare, boarding time na tayo. Ay nako mga mare, pauwi na tayo ng Pinas mga bakla. And charan, welcome back to Manila International Airport. Na kung saan ang bansang bulok ang sistema. Chares! Labo na nga ang camera mga bakla dahil ayaw pang umuwi. So far mga mare, na-enjoy ko ang South Korea. Lalo na si mama at papa. Salamat sa panonood mga bakla. Follow